Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa unang linggo ng Abril. So alamin po natin naghihintay para sa inyo. But first, meron akong good news, mga mahal kong Libra. Meron pong pagbabalik na mangyayari. Ang inyo pong isang tanong, isang sagot portion ay darating this time after this reading. So, stay tuned po kayo sa dulo. Kung meron kang pangmalakasang isang tanong, pwede mo itanong sa akin yan sa dulo. So, stay tuned for that po, okay? Ihanda mo na yung question mo na yan, okay? So, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. Inhale and exhale your reading for the week. The Ten of Wands, beautiful. O siya nga pala mga mahal kong Libra, thank you po ha sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking tulong po yan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Love you, love you, love you. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Judgment card. Okay? This first week of April, tinatawag ka Libra ng iyong spirit guides to really wake up. Gising na, bangon na, bitawan na yung kabitaw-bitaw. No? Kita ko dito na panahon na para isurrender mo kay God yung mga bagay na hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. Pero ito na yung time for you to really break free. No? Break free from the heaviness, break free from what is burdening you, no? Kapag isinuko mo na yan kay God, kapag itinaas mo na sa Kanya, dyan ka talaga tunay na makakaramdam at makakalasap ng totoong paggaan sa buhay. At you will now have this stronger faith para sumuong sa buhay without this fear, without overthinking, without yung mga kaba-kaba mo. No? Gising, gising, gising. Yakapin na natin yung mga tahak sa landas na dapat talaga nating tahakin. Some of you kasi parang nire-reject yung thought, ayaw pang gawin, ayaw pang harapin. Pero in reality, kapag hinarap mo na talaga yung pagkagising mo or realization mo sa isang bagay, doon ka tunay na makakaabante talaga. Okay? Especially in your core energy, meron kang the 10 of Wands. Ramdam ko dito na marami kang pasan-pasan na mga burden, pain, sorrow, sakit sa ulo, stress, ganyan. And gusto mo nang maipahinga yung mga yan. For a very long time, pasan-pasan mo sila na hindi mo na alam kung paano mo tatahakin ang buhay ng magaan. Kasi for a very long time, nakasanayan mo na ikaw gumagawa lahat. Ano? And now your spirit guides are telling you, lahat ng bigat, lahat ng sakit, lahat ng mga hindi mo dapat dalhin or bitbitin, bitawan mo yan. Bitawan mo. Walang buts, walang if, bitaw. Okay? Panahon to prioritize yourself. You've been given a lot to other people. You have given yourself to many, many people in your life. Ang tanong, you need to ask yourself, teka, ito bang mga pasan-pasan ko, akin pa ba to? Dapat ba ako pa rin ang kumukuha nito or nag-take into consideration nito? Dito unti-unti mo marirealize na parang, ay, teka, bakit ako gumagawa nito? Dapat sila, dahil kanila to, no? O kaya, bakit ako lang gumagawa? Dapat pare-pareho kami. Bakit ako lang yung pumapasan ng responsibilidad na in the first place, hindi lang naman para sa akin, mga ganyan. So, now is the right time for you to unload kung ano man yan nasa sayo para gumaan ang buhay ni Libra. Okay? Ito yung simula na yan. Tong first week of April, this is a start for you na talaga namang baguhin ang buhay, magising sa isang katotohanan para magkaroon ka na ng level up. 10 of Wands, the 7 of Swords. Yes, I'm seeing here, dala-dala mo pa rin yung pain ng rejection, pain ng, I don't know why, meron sa inyo parang niloko or sinaktan or inabandon na or parang feeling mo may nag-traitor sa'yo or merong nanakit sa'yo at hindi mo matanggap-tanggap hanggang ngayon yung ginawa sa'yo. Parang ganun eh. And your spirit guides are really saying na nawalan ka na ng tiwala, nawalan ka na ng
pananalig sa ibang tao, nagkaroon ka ng trust issues, no? And now, hindi mo alam kung paano mo tatahakin to with this heavy burden in your heart. Pero pinapayuhan ka to release. Release, 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 pakawalan. At magkaroon ka ng mga bagong diskarte. Nang sa ganun, magkaroon din ng bagong chapter ang buhay mo. Okay? So, wag mo nang sisihin pa ang sarili mo sa mga nangyari. Wag mong pasanin yung guilt. Wag mong pasanin yung shame. And let it go. Para makaabante ka na. Okay? So Libra, this first week of the month, no? Ano yung mga hinihiling mo, yung mga gusto mong makuha this week, i-comment mo na yan sa baba, ilagay mo na yan dyan. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the star card. Si star card, sinasabi dito ng yung spirit guides to expect, no? Expect yung paggaan ng buhay mo. Once you unload itong mga bigat-bigat and once you now make a move para sa mga pagbabago sa buhay mo, dito magsimulang gumaan ng lahat. Babalik ulit yung kumpiyansa mo sa iyong sarili, gaganahan ka ulit kumilos, mangarap, or sumubok ulit makipag-date, or meron ulit amor sa puso mo na mahalin ang buhay mo moving forward. Especially itong linggong ito, itong Holy Week, gamitin mo tong um, panahon na ito para mag-reflect, para pahalagahan yung meron ka ngayon, and then to let go yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Kapag nangyari yon, doon unti-unti kang aangat, in a sense na yung frequency mo, yung energy mo, yung pananaw mo, no? Mas magiging hopeful ka for what's to come. Good for you. Okay? The star card, the death card. Yes, time na for us to really transform our lives, no? Panahon talaga to para magbagong buhay, to really rethink, revalue, reinforce, or katulad sa loob ng bahay, panahon na para magkaroon ng renovation. Ika nga. So, renovate your life to get you closer to your dreams. Kung ano man yung dating ikaw, hindi ka na yon. Kasi gising na gising na gising ka na at handa mo nang putulin yung mga sagabal sa buhay. Kumbaga para kang isang malaking field at unti-unti mo nang binubunot yung mga damong ligaw. Parang ganyan. So, congrats po. So, Libra, no? Asan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. At ano yung mga balak mo this summer? O uwi ka ba ng Pilipinas o ng probinsya? What are your summer plans? Comment down below po. In the area of what you need, meron kang the Hierophant. Alam mo, sabi dito, this week, you need to be closer to your spiritual power. No? Magsimba, bumalik sa Diyos, no? Magdasal. Narinig ko dito, panahon to be really to be spiritual, to be religious, to talk to God even more. Para kahit wala ka mang katuwang sa buhay ngayon, ang kaya mong asahan ay ang Diyos. Para alalayan ka, tulungan ka maging matatag at matibay this time. Pero kung meron ka man na maasahang tao sa buhay mo, like a mentor, teacher, kapatid, magulang, best friend, siya yung gabay mo ngayon. Siya yung aalalay sa'yo para ma-move forward mo tong pagbabago na ito. Okay? Hindi ka nag-iisa, may mga taong tutulong sa'yo. Panahon na rin to for you, Libra, no? To commit yourself for something good, something better. Sabi dito, maghanap ka ng isang mga pagkakaabalahan mo para ma-divert yung pain, yung frustration mo sa isang something na productive. Okay? Example, this week, why not start na mag-zumba ka or sayaw-sayaw or exercise, no? Nauuso ngayon yung mga running and talagang exercise, gawin mo yon para doon may divert ang iyong mga frustration. Hierophant, the Temperance card. Yes, panahon talaga to para maging productive, gumalaw ka, kumilos ka, meron kang dapat likhain, no? At doon ka mag-commit so that you will move forward na, no? Importante dito, narinig ko, ito yung linggo na magiging mas busy ka more than ever because you are now thinking of something na valuable na iniisip mo, teka, ano ba ang dapat kong pagkaabalahan para maligaw ang isip ko sa mga bagay na ito? Saan ko ba dapat dalhin ng oras ko na kapaki-pakinabang, na worthwhile, nang sa ganun unti-unti ko makalimutan yung nangyari sa akin? Parang ganyan. So, continue working on this process. Commit on this, everything will be fine. Okay?
O ito man po ay relasyon, trabaho, or project, or kaperahan. Sabi dyan, tiyagain mo daw kasi kayang-kaya mo siyang makuha ng buo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Yes, talagang heartbreak ito na hanggang ngayon pasan-pasan mo pa rin. Baka nahiwalay ka or na let go ka sa trabaho or ikaw yung unang mga natanggal dahil nga daw nagtitipid ang kumpanya, mga ganyan. Or yung sweldo mo ngayon hindi sapat and naghahanap ka pero completely rejected ka sa mga proposals mo, no? You feel so dejected, you feel so heartbroken with what happened at hanggang ngayon hindi mo alam kung paano mo papasanin yung mga naging resulta nito, no? Pero panahon talaga to, Libra, for you to really pivot, no? Mag-pivot ka, mag-shift ka, hanapin mo yung mga tamang diskarte this time. Importante ngayon mabilis kang kumilos, mabilis kang gumawa ng paraan kasi ang buhay, ang mundo, hindi ka naman niya hihintayin, di ba? So, while carrying this pain or while carrying this parang sama ng loob mo sa mga taong yan, kumilos ka. Huwag mo tong upuan, huwag mo tong tambayan, no? Dapat dire-diretso kang gagalaw para paunti-unti maghihilom ka and at the same time, ma-fulfill mo pa rin yung mga dapat mong gawin. New strategy, new paraan. Example, ngayon na-realize mo para makawala ka na sa pain na to, lilipat ka ng ibang lugar, lilipat ka ng ibang bahay, ibang trabaho, o di kaya magbabago ka ng routine para meron kang pagkaabalahan so that hindi mo to laging maramdaman. Parang ganon. Okay? Three of Swords, the Ten of Cups. Now, you need the care of your family. No? Kung sino man po yung tinuturing mong pamilya, maaring family mo talaga, na totoong family, yung magulang mo, mga anak mo, kapatid mo. Kung masyado silang busy, maaring best friend mo, co-worker. Kung sino talaga yung hingahan mo kapag meron kang heartbreaking loss or pain talaga. They are your support group. So, lagi mo silang samahan, puntahan, mag-open up ka sa kanila. Huwag mong pasanin mag-isa tong bagay na ito. Pag meron ka kasing kausap, nahihingahan, gumagaan ang lahat. At mas madali sa'yo mag-move on. Okay? So, now is the right time talaga para kumilos, no? At huwag nang solohin pa yan ang nangyayaring ito para magkaroon ka talaga ng kaginhawaan. Okay? And I'm seeing here, huwag ka naman mag-alala. Dahil you have in your near future, ang tabayanan mo, 9 days, 9 weeks, or 9 months, okay ka na. No? You are here, enjoying your life, enjoying your own money, enjoying your own liberty and freedom. No? Magagawa mo ng kunin, puntahan, ayusin, gawin yung mga bagay na dati hindi mo magawa-gawa because of these people. And now, mas empowered ka na. Mas malakas na yung loob mo to buy this, to do that, to begin this, to experience that. No? It's all about you empowering yourself. Kumbaga, itong buong linggong ito, hanggang sa the next 9 months, ramdam ko dito yung pagpapakatibay mo bilang tao, bilang individual, na hindi mo na kailangang umasa pa sa iba or dumepende sa iba para lang maging maligaya or para lang maging malakas. No? Meron sa inyo nagbabalak magtayo ng sariling negosyo, sariling pagkakakitaan, nang sa ganun, meron kang madukot kapag gusto mong gumastos or gusto mong gawin yung isang bagay. You are empowering yourself. And kitang-kita ko dito yung paghahangad mo to be financially independent, financially secured sa buhay. The Three of Pentacles. Okay, in the near future, people around you will appreciate what you're doing with yourself. No? Akala nila talaga namang sobrang durog mo sobrang kayod mo pero you persevered. Kinaya mo mag-isa and these people talaga namang they will show their appreciation para sa'yo. Kung katrabaho man ito, sa pamilya, kaibigan, they will appreciate you for what you have done for yourself. And baka sila gulat na parang, hala, paano ginawa ni Libra yan? Paano naitulay ni Libra yan? And you are very, very happy and very, very proud of what you have achieved. So congrats po. Okay? In your challenge, meron kang the Five of Swords. Sabi dito, huwag ka na makipag-engage pa dyan sa mga taong two-faced, ng loko sa'yo, ng traidor sa'yo, o ng abandon sa'yo. Hindi worth it na pilitin pa ang sarili mo na makisama sa kanila or mag-people please ka pa sa kanila. No, enough na. Give yourself some dignity. No? Panahon to really stand up for yourself and walk away pag kinakailangan dahil mabigat na.
Piliin mo ngayon ang totoong pamilya na dapat mong lapitan. Yung talagang totoong susuportahan ka without judgment, without panliliit or pangahamak, di ba? So ngayon, walk away from something na alam mong hindi na worth it ng oras mo and find those people na para sa'yo talaga. Five of Swords, the Queen of Swords. Yes, act on it. Ito yung panahon para mag-decide, kumilos, maging matapang. Nahihirapan ka na, OA na, no? Sukdulan na kumbaga yung pain or stress or harm na dinanas mo with these people or with this situation or place. Ngayon, you need to be strong enough and sabihin na enough is enough, ayoko na. Puputulin ko na to, hindi na ako magpapaka-martir dito. I'm fighting for myself. I'm gonna do this for myself. You need to stand up and take action para magbago tong kwento na to at maputol yung maling trato, no? Kung kaya mo mag-walk out ka na. Parang ganon, no? Give yourself the dignity that you deserve, okay? In your fortune, you have crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Panahon talaga para maghilom, para tumulay, kumonekta sa mga bagong bagay, pakawalan yung dapat pakawalan, mag-walk out kung kinakailangan, maging brave enough to mend your heart and to begin again. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Wands. Yes, this week, lilinaw na po sa isip mo yung mga bagong gagawin mo o yung mga risky move na balak mo gawin sa life mo. Ayaw mo nang magpakakulong sa isang limitadong mundo kasi parang paulit-ulit lang, di ba? Parang yan na yun, every day, every time, same problem, same solution, same circle, paulit-ulit. And now you are now ready to step forward and jump into a brand new life, no? Maaring lilipat ka ng ibang kumpanya, ibang bahay, ibang lugar, ibang bansa. Totally different para sa'yo. Because you want to grow, you want to expand. At nakita ko dito yung kahandaan mo para sa pagkauhaw sa bago. Sabi dito ng yung spirit guides, bago natin gawin yan, alam ko, baka na-excite ka na, pero sabi dito, pagplanuhang mabuti. Importante ngayon pa lang, while we're talking, dapat yung planong yan ay alam mo yon, yung talagang planchado, konkreto. Sinasabihan ka rin na maging practical sa plano. Hindi pwedeng superficial or masyadong matayog yung pangarap na ang hirap-hirap abutin ngayon, no? So start small. Start with a small steps, small beginning, paunti-unti, wag bibiglain, maging practical. Okay? The Two of Wands, the Four of Pentacles. Yes, you're on the path of stability. Nakita ko dito, you want your money to be stable, you want your life to be stable. Kung may karelasyon ka man, you want that to be secured, to be okay, balanse, ligtas, safe, secured, ano? So ngayon, iniisip mo, gusto mo makapag-ipon, gusto mo magkaroon ng perang madudukot kapag kinakailangan, gusto mong maging stable sa buhay. Kaya ngayon, ready ka na to charge forward. So, very, very happy time ito para sa'yo. Makakaasa ka ng stability moving forward. Okay? Good luck po para sa inyo. In the area of your divine messages, nothing will come of this situation. Yes, lahat ng pagtitiis mo dito, lahat ng pagpasan mo sa mga bagay na yan na dapat nang bitawan, wala daw mangyayari dyan. Time na for you to let go of the negative things na hindi mo naman talaga nakapag-benefit dyan, no? So let go and enjoy your life this time. Okay? You have the Strength card in your divine advice. Pinapayuhan ka, Libra, to be strong enough. Kayanin mo pa ulit. Pagtiisan mo ulit ito this time. But I'm telling you, itong pagkakataon na to, mas magaan kesa before. Nagising ka na eh. No? Nagising ka na parang, teka, mali ito. Teka, dapat ayusin yun. Teka, dapat na akong umalis dito. Teka, parang mali na itong nangyayari. Kung ano man yung pagkagising mo, kailangan matapang ka na itama siya. O matapang ka na lumayo doon or aksyonan yung sitwasyon. Kasi kung wala kang tapang and then kahit na-realize mo na wala ka pa rin gagawin, sayang. Ginigising ka na ni Archangel Gabriel dito na, huy, gising na, mali yan. Huy, gising na, wag mo hayaang mangyari yan. Pero dahil wala kang lakas ng loob na baguhin siya, wala, sayang. Same circle, same ending, same beginning. Paulit-ulit lang. So if you want to grow, if you want to have a better life or a better April, no? Panahon to para magising at maging matapang na
umaksyon do sa mga dapat aksyonan. Strength card, the Magician card. Believe in yourself na kaya mo. Yun lang daw ang kulang eh. Kaya wala kang lakas ng loob kasi iniisip mo, ba't ko naman pipilitin hindi ko nga kaya. No, kayang-kaya mo. You have the manifestation power here. Ibig sabihin, all is possible. You have the skills, the ability, and the experience para ituloy ito at magawa mo. No? So, maging matapang ka, aksyonan mo yan para sa bagong buhay mo, ushering your life this time. Okay? Important yan para sa'yo. Outcome mo to, bigyan mo na kita na fortune cards. You have a rabbit, too much concerned with sexual matters. Sabi dito, isihan mo lang, Libra, no? Huwag ka masyadong gigil sa mga gender roles. Kung kaya nila, kaya mo din. Okay? You also have torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Sabi ko nga sa'yo, lilinaw ang isip mo ngayon, magigising ka na sa mga tamang gagawin. No? Lumiliwanag na ang landas para sa'yo, hindi ka natulog sa mga maling bagay. Time na for you to wake up and take action. Okay? You have coins, money will be coming to you. Claim mo to. Meron ka daw perang parating, asahan mo yan this time around. Makakatulong yan sa buhay mo this week. You have ear, good news. Meron pong darating na magandang balita. Ang tabayanan mo, maaaring ito yung balitang magpapabangon sa'yo para gawin yung isang prosperous thing sa buhay mo. Okay? Ang outcome ni Libra para po sa first week ng Abril, you have the Three of Cups. Okay, celebration ito. No? You have three here telling you you are divinely loved and protected. Okay? Meron po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon ay pinoprotektahan ka pa din. So, mamaya magtirik ka ng kandila or magdasal ka to give thanks to them para sa kanilang protection and guidance. Okay? So, in your outcome na Three of Cups, talaga namang you need to celebrate this week. Ano? Kung meron kayong mga reunion, homecoming, alumni homecoming, o kaya meeting with your loved ones, no, para sa bakasyon, gather this time because this time around, kapag nakapag-relax ka, doon unti-unti magigising ang diwa mo na parang, alam ko na gagawin mo. Makakatulong itong bakasyon na to para maisip mo yung mga pagkagising. Okay? Three of Cups, the Devil card. Yes? This time around, you will know kung sino yung mga taong dapat layuan, kung sino yung mga taong dapat ma-appreciate, kung sino yung mga taong talagang totoong nasa corner mo at totoong mahal ka. Kung ano yung realization na to at pagkagising na ito, makakatulong para linisin ang life, itaboy yung mga kataboy-taboy, at magkaroon ng mas matibay, magandang direksyon ng buhay mo. Nakita ko dito, Libra, bilang paalala sa'yo, beware of that friend. Meron kang certain friend na dapat mong layuan or iwasan because hindi siya totoo sa'yo in totality. At alam ko meron ka ng mga hints, meron ka ng mga pakiramdam, meron ka ng mga intuition about that person. Listen to that. And gumising ka ngayon so that makip mo talaga yung mga totoong friends mo. Okay? And totoong people sa life mo. Yun ang mga dapat mong samahan. Okay? So, Libra, diretso tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes and think of that one question. Inhale, exhale, think of that question. You have the Five of Wands, the Hierophant, and then the Two of Cups. Beautiful. At the bottom of your deck, meron po kayong the Knight of Cups. Okay. This is really a good offering para sa'yo. Ramdam ko someone appreciates you and someone will give you what you want. Okay? Based on your question. So sa tanong mo ngayon, Libra, ang sagot ng iyong spirit guides, continue fighting for this. Continue elevating your life. Meron ka pa daw magagawang paraan para masolusyonan tong problemang to at magkaroon ng good outcome na pabor sa'yo ang mangyayari. Kailangan lang talaga palawakin natin ang ating isip ngayon para makaisip tayo ng iba't ibang paraan na pwede natin gawin para makuha pa rin ito. No? Present yourself better this time. Panahon to para maging, alam mo yun, maging out in the open ka, no? I-market mo yung sarili mo para ma-attract mo ito. Kasi kung tamad-tamad ka or sa frequency mo, parang ikaw mismo ayaw mo din naman gawin, baka lalong mataboy mo yung frequency niyan, yung question mo. So, alam ko na confused ka ngayon, nahihirapan ka mag-decide, pero meron daw tao sa buhay mo,
maaring kapatid, tito, nanay, lola, or kaibigan mo, no, na magbibigay sa iyo ng payo para malusaw lahat ng confusion mo at magkaroon ka talaga ng isang matibay na aksyon o matibay na plano patulay dito. Kung ano man tong ugnayan na to sa question mo, whether someone, boss, kapatid, lover, or kung sino man to special someone, nakita ko na pareho naman kayo ng gustong mangyari at mag-swak naman kayo, no? Ang kailangan lang talaga ikaw i-prepare mo ang sarili mo para sa ugnayan na ito. You need to be the best version of yourself para pagdating mo dito okay kayo, no? Elevate your life, elevate your understanding, tanggalin na yung mga gumugulo sa isip, kailangan solid na yan, walang atras abante, walang urong sulong, para pag ginawa mo na, kukubrahin mo yung magandang outcome dito. Okay? The answer to your question is a resounding yes. Yes, yes, yes. Makukuha mo siya. Meron ka lang talagang kailangang buting tingin ngayon, i-improve para totally makuha mo yan. Okay? So, Libra, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganoon din po ang inyong first week of April. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.